ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain, subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki, tulad ng alipin ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati leeg niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halik kayo. Patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon
at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang mga batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo Biyernes sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan ng liwanag sa atin ang salita ng Diyos na nanggagaling sa banal na kasulatan. Ngayon ang makikita natin sa mga pagbasa ang pagkakahawig ng karanasan ni Jose doon sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis at sa anak na ng nagmamay-ari ng ubasan sa Ebanghelyo. Makikita natin ay hindi makakaila ang pagkakahawig nito. Ang parehong kwento ay naglalarawan ng kung paano ang kawalan ng kagalakan sa kung ano yung meron tayo na bigay sa atin ay nagdadala sa pagkainggit, galit at kasakiman. Na isa sa pangkaraniwang sakit ng tao ay ang kawalan ng kontento kung anong meron siya. Kumbaga, hindi siya nasisiyahan sa kung anuman ang tinanggap niyang biyaya mula sa Diyos. Ang tao ay likas na mabuti, walang kaduda-duda ito. Pero meron din siyang kapasidad at kalayaan din na gumawa ng kasamaan. Nakita natin kung paano ang galit ay tumitindi sa damdamin ng mga kapatid ni Jose dahil sa paborito siya ng kanyang amang si Jacob. Hanggang sa humantong ito na planuhin nila na siya'y patayin. Desidido na sila sa kanilang plano. Buo na sa kanilang iisipan ang kanilang balak at hindi na nila binigyan pa ng pagkakataon makipag-usap sa kanila si Jose. Tanging ang pagtanggi lamang ni Ruben at ng nagdaan kasi yung mga mangangalakal na nagbebenta ng alipin at ito'y providensyal na nagligtas kay Jose sa siguradong kamatayan. Sa ating ebanghelyo ay nakita natin ang halos kaparehong kapalaran ang sinapit ng anak ng may-ari ng ubasan. Kaya lang, natuluyan siya, pinatay siya. Pagkatapos paslangin ng mga magsasaka ang mga naunang tauhan ng may-ari na pinadala niya upang kunin ang kanyang bahagi sa ani, inutusan na niya ang sariling anak na lalaki. Sa isip-isip niya, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin siya upang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Muli nakita natin ang resulta ng kawalan ng kasiyahan ng tao o pagkakontento na nauwi sa inggit, galit at pagpatay. Sa talinghagang ito, ginigising ni Jesus ang konsensya ng punong saserdote at mga matatanda ng bayan. Ang bayang Israel dahil sa kabiguan ng kanilang mga ninuno na respetuhin at pakinggan ang mga pinadadala sa kanila ng Diyos upang ipahayag sa kanila ang kanyang mensahe. Na sila din ay nasa panganib na maging katulad ng mga masasamang magsasaka. Pero tumanggi silang magbago, ninais silang patayin ang anak. At ito nga ang nangyari sa pagpapapako sa krus ng ating Panginoong Jesus. Tanging pumipigil lamang sa kanila sa panahon na yon ay yung takot nila sa mga tao na kumikilala kay Jesus bilang propeta.
ang kwento ng pagtataksil kay Jose ng kanyang mga kapatid at ng mga magsasaka sa anak ay nagpapauna sa mangyayari sa pasyon ni Jesus. Ang mga Pariseo at mga Eskriba ay nabulag ng kanilang pagseselos, inggit at galit. Di na nila nakilala na si Jesus ang pinadala ng Ama, kaya ninais nila siyang ipapatay. Pinagbili si Jose sa halagang 20 piraso ng pilak. Si Jesus naman ay sa 30 pilak at siya'y namatay sa krus. Ang bayang Israel ay ang tunay na sanga ng puno ng ubas na tagapagmana ng kaharian ng Diyos at ibinigay sa kanila ang lahat para magbunga at umunlad. Sa halip na magalak sa regalo ng Diyos sa kanila at gamitin sa pakikinabang ng iba, ay ginamit nila ang regalo para busugin lamang ang kanilang ego, ang sarili. Inaasahan ng Diyos na ang kanyang kabutihang loob, ang kanyang pagmamahal na regalo, hindi lang para sa bayang Israel, pati na para sa atin ay ibalik ito at ibigay natin ang kanyang bahagi. Binabalik natin ito sa pamamagitan ng pagmamahal, halimbawa sa inyong asawa, pangangalaga at pagmamahal din sa mga anak, sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Magbunga ang tinanim na butil sa atin ng Diyos at pakinabangan ng iba. Anong klaseng buhay ang walang bunga? Walang pakinabang. Buhay na hindi nagmamahal. Buhay na hindi binabahagi ang regalong natatanggap. Sa bandang huli ng talinghaga, naglaho ang lahat para sa mga tiwaling magsasaka. Ganun din ang mangyayari sa atin kapag hindi nagbunga ang pagmamahal na tinanggap natin. Mawawala pati ang ating karapatan na maging tagapagmana kapag ginamit lang natin ang lahat para pagsilbihan ang ating sarili. Lahat tayo ay may ganitong kadiliman sa ating puso. Pero may mabuting balita. Sabi dito, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ngayon din, maaari natin simulan itayo ang ating tahanan, ang ating pundasyon, walang iba kundi kay Jesus. Hayaan natin ituwid tayo at buksan ang ating buhay kay Jesus, ang pinadalang anak. Magibabaw ang kabutihan sa atin patungo sa pagiging mabuting manggagawa, mabuting lingkod na nagagalak sa regalo sa kanya ng Panginoon at nagbabahagi ng bunga mula sa hinasik. Nagiging regalo din para sa iba, nabubuhay sa pagmamahal, mapagbigay at palaging nagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa mga dakilang regalo na ibinigay mo sa amin. Lalong-lalo na ang pinakadakila sa lahat, ang iyong anak, na aming tagapagligtas. Nawa sa aming buhay ay mamunga kami ng pag-ibig na marunong magpatawad, magbigay, at nagpapasalamat palagi sa iyo. Gawin mo kaming tapat na manggagawa at lingkod na nararapat sa pagtawag mo sa amin. Ang lahat na ito iniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.